Sige po, tayong lahat ay makakaupo na. Ayan. So, sa ating pong text, at ito po ay pinamagatan ko pong wrong motives in prayer. Ayan. So, lahat po, marahil tayo ay nananalangin. Ano po? At tayo po ay meron tayong natutunan sa Bible, itinatawag natin na model prayer in Matthew chapter 6. Pero dito po, tingnan natin, ano po ba ang dapat na maging attitude ng isang Kristiyano when it comes to prayer. Dito po kasi sinabi, kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Bilang isang Kristiyano po, o bilang mananampalataya, paano po ba tayo nananalangin? Hindi po tayo po, meron po tayong natutunan na pagdating sa prayer, yung acronym na ACTS. Ano po? So, ano po ba yung acronym na ACTS? Adoration, Confession, Thanksgiving, and Supplication. So, sa totoo lang, hindi naman ho talagang masamang manghingi sa Diyos. Amen? Sabi nga, ang source po ng lahat ng bagay, sabi nga ng Psalms 24 verse 1, diba? Sabi po doon, lahat po ng bagay ay sa Panginoon at sa lahat ng narito. Kaya, ngayong umaga po, tingnan natin. Kasi po may mga panalangin tayo, meron kasi tayong tinatawag po na selfish prayer. Pag sinabi po kasing selfish prayer, yung para sa atin lang. Ano po? Ngayon po kasi, siguro aware naman ho tayo sa nangyayari sa ating pong paligid. At sa totoo lang po, bilang Kristiyano, meron po tayong responsibility to pray for them. Ano po? Karapatan po natin yan. Kahit sabihin natin, baka hindi sila Kristiyano o ano man yung ating sinasabi regarding po sa kanila. Pero tandaan nyo po, sa pananalangin, dapat to talaga tama yung mituloy natin. Hindi ho, totoo lang, hindi naman ho sa hindi sinasagot, kundi ang lagi yung sagot ng Panginoon, lalo na ho, kung hindi ho tama yung ating panalangin, ay yung salitang no. So, hindi niya ho ipag-ibigay. O kaya yung iba naman ay ginagamit ko yung salitang later. Tatlong bagay po ang ating pong pag-aaralan regarding po dito sa wrong motives in prayer. Number one, the problem of wrong asking. Wrong motives behind prayers. So dito po sa text natin, sabi ho dyan, nangihingi kayo, hindi kayo nakakatanggap, sapagkat nangihingi kayo ng masama. At ginugugol, sabi ho dito, sa inyong mga kalayawan. Tandaan niyo po, may mga panalangin tayo, maliban nga po yung sinabi ko sa inyo po na selfish prayer, para bang ang gusto natin kung ano yung magiging benefit para sa atin. Alam niyo po, lagi pong lagi pong kung ano yung kalooban po ng Panginoon. Sabi ho rito, wrong motives behind prayers. Ano ba talaga? Di ba? Ano ba talaga ang gusto natin para sa Panginoon? Alam niyo, sabi nga ng Bible, sa pananalangin po natin sa Diyos, talagang maliban sa mayroong tinatawag po na pananampalataya, ay dapat po talaga tama yung ating tinatawag po na motibo. Meron po tinatawag na asking God without receiving. Di ba minsan mayroon tayong mga panalangin na para bang sa tingin natin ay hindi sinasagot ng Panginoon. Ano po, kaya minsan talagang yung sagot ng Panginoon ay para bang matagal. It takes time. Kaya nga minsan may mga panalangin po tayo siguro, it takes years pa eh. Di ba? May mga taon pa talagang hindi natin parang minsan nadi-discourage tayo na magpapatuloy pa ba tayo sa pananalangin. Pero ang masarap po dyan, nakakatuwa din naman, pag nag-stop tayo ng panalangin doon sa ating pinapanalangin, saka po ibibigay ng Diyos sa atin. Kaya dito po, sabi ko dito, wrong problem of wrong asking and asking God without receiving. Hindi ho tayo nakakatanggap. Ano po, kasi marami ho tayong panalangin na para bang yung kung ano lang po yung gusto natin.
Sabi nga po sa inyo, hindi po masamang mag-ask sa Panginoon. Kaya lang, dapat mauna muna yung tinatawag po na pagpupuri, paghingi ng tawad, and then yung thanksgiving. Ano po ba ang dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon bago tayo talaga pumunta doon sa tinatawag po na supplication? Ano po, magpasalamat tayo, number one, siyempre po, sa buhay po natin. Amen po ba? Salamat sa Panginoon at tayo ho, hanggang ngayon tayo ay malakas pa. Sa Pinyada po, may pumunta sa akin na isang batang lalaki. Sabi niya, Pastor, pwede niyo po bang basbasan yung aking pamangkin? Yung pamangkin po niya, kasi silang lang, 6 months. Ang masakit po, namatay. Kaya nung tinawag niya ako, sabi niya, okay lang ba nabasbasan bago man lang ilibing? So, nakalagay lang po yung bata sa kahon. Sa kahon yata ng Payless. Ano po, at nilibing. Sabi ko, tingnan niyo po yung buhay ng bata na yon. Diba? Sabi ko nga dun sa tatay, sabi ko, Brad, hindi pa kalooban ng Panginoon talaga na magkana. Ang masakit po, yung babae ay nasa ospital at comatose daw. So, ayaw ko, sabi ko, paano nangyari na comatose? So, ano po yung sabihin natin? Sa buhay po natin, salamat sa Diyos, malakas po tayo. Sa kabila po ng marami tayong problema sa katawan. Ako po personally ay talagang, ayan, marami na rin po ako nararamdaman. Actually po, ang aking sugar ay 162. Kahapon, nagpa-check up po ako na nagpa-test po ako doon sa generic. 162 po. So si Jessa takot na takot. Sabi sa akin, tatay, tanggapin mo na. Kasi po, parang ano pa ako in denial pa ako Ano po, kahit po sa high blood. Ano po, yung doktora po sa amin, lagi ako kinukulit, Pastor, mag-maintenance ka na. So, ayun po, kaya wala pong choice. At nung isang linggo po, ay yun, si Jessa po ay natanggap na sa public schools, kaya lang po malayo, San Mariano. Yung pong kanyang sinasabayan ay nag-seminary po yata. So ako po talaga yung hatid at sundo sa kanya. Napakalayo po, kabila na po ng papaya. Kaya ngayon po, yung mga ganito ko, masasakit. So ano po ibig sabihin natin dyan? Kwento ko lang po. Kasi nga po tayo, dapat nagpapasalamat tayo sa buhay po natin. Ano po, na tayo ay may karamdaman mang masasabi, pero hindi naman ho tayo pinababayaan ng Panginoon. Ang sabi nga, even yung God's provision, nandun naman. Ano po, kaya nga lang talagang, sabi nga nung iba, ingat-ingat lang din. At saka bantay-bantay din. Ano pa po? Pangalawa, hindi lang ho tayo dapat magpasalamat sa buhay po natin, kundi magpasalamat din ho tayo sa pamilya natin. Amen? Alam niyo po bang napakasarap maglingkod sa Panginoon kung yung ating pong pamilya ay kasama nating naglilingkod. Ano po? Kasi may mga tao po kasi minsan, kahit Kristiyano minsan, yung mga anak iniiwan sa bahay. Na dapat hindi. Hanggat maaari, dalhin po natin sa simbahan yung ating mga anak. Ano po? At blessing po yan na meron tayong mga anak po na talagang nakakasama natin sa araw-araw. Siguro hindi lang sa tahanan natin, kundi sa tahanan din po ng Panginoon, ay makasama rin po natin sila. And then pangatlo, salamat po, meron tayong tinatawag po na simbahan na kinabibilangan. Amen? Kasi po dito tayo nanonorish ng salita ng Diyos. Alam niyo, nakakalungkot, maraming Kristiyano, parang sa simbahan lang po nanonorish ng Word of God. Baka sa bahay po, hindi na nagbabasa ng Bible. Ang lagi pong hawak, yung cellphone. Aray ko. So, ganun po. Kaya minsan po, sabi ko nga, kung yung ating pong kaluluwa ay na-x-ray, payat, malaki ang tiyan. Bakit? Kasi po sa simbahan lang nanonoris ng Word of God. Sa labas, wala na. Di ba? Hindi nga natin nabubuklat yung ating mga Bible. At minsan, nakadepende na lang tayo kung ano yung mapapakinggan natin pag araw ng linggo. Ano po? Hindi po. Kailangan meron tayong regular nourishment. Sabi nga po, kung paano natin pinapakain yung ating physical, we need to, i-feed din natin yung ating pong spiritual sa pamamagitan ng salita po ng Diyos.
Kaya tingnan nyo, maraming mga Kristiyano po, laging may problema. May maraming Kristiyano para bang pasan ng daigdig. Ano po? Kasi po minsan, yun nga po, ang nangyayari, pag sa bahay, wala na. Wala na hong nourishment. Minsan baka wala na rin panalangin. Hindi na rin nananalangin. Ano po? Dapat, sabi ko nga po, ang pananalangin, hindi lang ho tayo nangihingi. Kundi nananalangin po tayo kasi po nagpapasalamat tayo. Di ba kung ano meron tayo, pamilya natin siguro, pagdating naman po sa kalusugan siguro, salamat sa Panginoon, pamilya natin, walang sakit. Di ba dapat nagpapasalamat na tayo, pamilya natin, walang sakit. Sabi nga po ng iba, marami ka ng pera, marami ka namang sakit. Ano po, kinuha mo na lahat. Sabi ng iba, pinakiyaw mo na lahat. Buti ako, isa pa lang. sa diabetes pa lang. Sa ano naman po kasi, sa dugo naman po nakakapag-donate pa nga po ako ng dugo pag meron yung sa aming bloodletting. So yun lang. Pero sa iba po marami. Di ba? Andyan na yung diabetes, andyan na yung high blood, lalo na pag walang pera. Ano pa? Ano pa yung mga sakit na nakukuha natin? Kasama ho daw po talaga sa nagkakaedad yun. Ano po? Minsan lumalabo na yung mata. Di ba? Pagdating sa pera, malinaw. Okay. So, yung sabi mo dyan, problem ang wrong asking. Dapat to, pag nanalangin tayo, talaga dapat kung ano lang talaga yung nais nating hingin sa Diyos. Di ba? Kasi minsan mo, talagang ang panalangin natin, yung iba nga, gusto pa instant Di ba? Gusto nila, yung panalangin nila, automatic nandyan Ano? Which is wrong. Kasi lagi hong merong oras para sa Panginoon. Secondly, reason for unanswered prayers, asking to spend on passion or selfish desire. So yung tinatawag po na pagiging selfish natin, yung makasarili natin. Ano po? Alam niyo po, nung Mother's Day, ay ang naging topic ko po sa amin ay yung kay Hannah. Si Hannah po, bagamat siya po ay baog, di ba, hindi siya magkakaanak. Pero ang pangako po niya sa Panginoon, pag binigyan siya ng anak, ibabalik din naman niya. Ano po, tayo po, bakit hindi sinasagot ng Panginoon yung ating mga panalangin? Ano? Kasi po, maliban po doon sa mali yung motibo, sabi po dito, yung desire natin, yung selfish desire, na masyado tayong makasarili. Di ba, minsan nangihingi tayo sa Panginoon, minsan may pangako tayo, di ba, sabi nga ng Bible, you need to pay your vow. Diba? Nangangako ka, sinasabi mo sa Panginoon, ito po, nung araw, talagang issue po ito sa amin nun yung mga nag-a-abroad. Diba? Yung mga nag-a-abroad, nangihingi ng panalangin para makapag-abroad, nangangako sa pastor, babalikan po namin ng church, pero ang masakit, pag nasa abroad na, ano po, nakalimutan na yung pangako. Actually, hindi ka naman sa pastor nangako. Sa Diyos ka nangako. Ano po? Kaya sabi ho dito, bakit minsan hindi sinasagot? Maliban sa mali nga po yung motibo, sabi po dito, yung selfish desire, prayer, sabi dito, is driven by worldly or fleshly desire. Yung para sa mundo. Alam niyo po, ngayon po, nakakalungkot pagdating po sa gadget. Ano po? Sa gadget po kasi, minsan, gusto natin pag mayroong bagong labas, o bagong unit, kailangan meron tayo. Alam mo ba? Nung araw po, itong tablet na to, sabi ko sa mga members, hindi ko sinasabing ayoko nito. Pero hindi ko ito ipa-priority. Kung merong ibang mas paggagamitan ng pera. Ang sagot ko sa kanila, pero kung may magbibigay, mas better. Ano po? Ano ibig sabihin? Tandaan niyo po, meron po kasi minsan, ano na lang natin talagang luho na lang talaga. Ako po, nagturo ako dyan sa Robinson po. Yung manager po dyan, Iglesia ni Cristo, pinakita niya yung cellphone niya worth 100,000. Yung Dibali, ang tawag doon. Sino mga update doon sa yung cellphone na Dibali? Ano ba tawag doon? Yung may cellphone niyang Dibali. Di ba may tawag doon binabaling ganon? Sipin niyo po 100,000, binili niya. Sabi ko, may kahit naman po wala kang pamilya at may pera ang pamilya mo, 100,000 is 100,000. Ano po? At ngayon po, wala na siya.
patay na po. So, ang iniisip ko, nasan kaya ngayon yung cellphone niya na 100,000? Di ba? Minsan, mali yung ano eh. Di ba? Kumbaga, parang, wala namang problema kasi meron ka namang ano. Kaya lang, ano na lang eh, yung pansarili na lang siguro. Di ba? Oh. Kasi isipin nyo, yung mga cellphone ngayon, ang mamahal. Ano po? Minsan parang malulula ka. Pero, sabi nito, reason for the answered prayer, yun nga, driven by worldly and fleshly desire. Kumbaga, ang nais lang natin, yung para sa sarili natin. So, wag naman po sana. Ano po, kung meron man tayong hinihingi sa Panginoon, ibigay natin yung para din naman sa Panginoon. Ano po, hindi lang ano yan, hindi lang ho sa sarili natin. Alam niyo po, napakasarap din naman na tayo po ay binebless ng Panginoon. Tama po ba? Pero dapat to, doon sa mga blessing na yon, naaalala pa rin natin ang Panginoon. Amen? Naalala ko nga dati, meron akong nakilala, sabi doon, maglalagay lang daw siya ng offering basket. Kung Diyos ang kukuha. Ha? Parang hirap naman nun. Di ba? Magbibigay ka dyan, gusto mo Diyos ang kukuha nun. Siyempre, simbahan ang kukuha nun. Di ba? Oh. Ang pangit na katwiran. Ano po, tandaan niyo po, lahat ng biyaya galing sa Diyos. Ano po, even our strength, di ba kahit yung lakas po natin, galing mo sa Diyos yan. O sige, may trabaho ka, may sakit ka naman. At wala din. Di ba? So pag sabi ho rito, yung answered prayer ho ng Panginoon, kasi nga po, yung tinatawag po na selfish prayer. Na dapat talaga, hindi po para sa sarili lang natin. Ang dami ho natin pwedeng ang dami ho natin, kunyari sa simbahan napakadami ho natin dito yung mga ginagawa ho natin sa simbahan. Di ba? Sa amin po, sabi ko nga, may mga maintenance dyan. Di ba? May kuryente, may sa tubig. Di ba? Minsan, talagang yung mga iba pang mga ministry na ginagawa natin, mga Bible study, children ministry, kung ano pa. Meron ho yun talaga. Di ba? Kaya kung meron tayo panalangin po natin, kasama po yung ating ministry. Yung ating simbahan kinabibilangan sa ating pastor. Di ba? Oh. Dapat lagi ho yung kasama sa prayer natin. Tandaan niyo po, walang imposible sa Panginoon. And then, yun ang may-ari ng building ho na inuupahan namin na stroke dead. Hindi naman sa hindi makapagsalita, kaya parang si pastor, parang nabulol din. Ay, di ba bulol? Ano yung tawag naman? Parang naano din yung kanya, yung pagsasalita niya. Pero, sabi ko nga, nung araw kasi, pag kinakausap ko siya, sabi ko, female daw, marami ka ng pera, marami ka namang sakit. Dati ho nun, dumarating pa lang yung buwan, siguro mga uno pa lang, ados pa lang. Nag-text na yon. Sabi niya, Pastor, pakidala na po dito yung inyong renta. Ngayon ho, hindi na naniningil. Hindi rin siya naniningil, ako na lang ngayon ang nagpumabot sa kanya. Ang masarap ganito, pag sinisigil niya ako, yung sinisigil nila, kung hindi ospital, doktor. Nung ako na nagbabayad, kinabukasan, nasa mall na sila. Kumakain na sa mall. Ano po? Nung bago po siya ma-stroke, yung asawa niya po, kasi po nagtitinda kami doon, nag-lechon eh. Araw-araw yata, lechon yung dala ng asawa, siguro kaya kakakain ng lechon. Okay, pangatlo po, the right motives in prayer. Ano po talaga yung tamang panalangin? At ang tatamang motibo sa pananalangin. Tandaan niyo po, sabi ng iba, hindi daw madaling manalangin. Sabi naman ng iba, madali lang daw manalangin. So, iba-iba. Ano po? Sabi ho rito, the right motives in prayer. Praying with alignment to God's will. So, laging kung ano yung kalooban ng Panginoon. Tama po ba? Kasi tayo po, yun nga, ang ano kasi natin, minsan kung ano yung gusto natin eh. Pero dapat kung ano yung gusto ng Panginoon, kung ano yung kalooban niya. Ako po, itong si Jessa po, nung bago siya ma-enter sa public, kasi dati po nun, umaasa siya eh.
Kasi po, pag nagpaparang siya, kung hindi siya number 2, number 3. Kaso, laging may nauuna sa kanya. Ibig sabihin, parang, siyempre, ano rin yan, di ba? Palakasan, kumbaga. Pero isang araw po, sabi niya sa akin, Papa, kung ano yung kalooban ng Panginoon. Alam niyo po, ilang araw lang, tinawagan na po siya. Kaya, nung tumawag siya sa nanay niya, saka kay Jobe, ngumangal-ngal. Kasi that time po kasi, papunta sila ng Baguio ni Jobe. Ngayon, nung tinawagan siya, siguro pabiyahe na siya sa Cavite, tumawag, tinawagan yung nanay. Sabi niya, ba't umiyak? Kasi ngumangal-ngal daw eh. Sabi niya na tinawagan na po ako. Pagdating naman kay Jobit, ganun din. Akala naman ni Jobit na hold up. si Jessa po kasi, malakas po ang loob noon. Kahit babae po yun. Alam pakialam yun, babiyahing mag-isa yun. Nung una nga po, talagang hindi alam yung pupuntahan. Kasi ang katwiran niya, meron naman daw contact siguro, sasabihin kung saan ka na. Malakas po ang loob. Nung isang araw naman, San Mariano din. Saan din na nag-tricycle, hindi raw yung tricycle, balikan. Sabi ko, buti na lang may kasamang isang estudyanteng babae din. Kalayo po, almost 1 hour yung travel mula sa amin hanggang doon sa San Mariano. Malakas ang loob. Sabi ko nga, kumuha ka ng lisensya. Kasi po, hindi pa nag-a-apply ng license. Sabi ko, mag-license ka na, lalo na, di ba? Binibiro nga ng iba. Mag-loan ka na, bili kang kotse. Kotse ka agad. Okay. Right motives in prayer, praying with alignment with God. James 4:15, di ba sabi ni James? Ano na sabihin natin kung ano yung kalooban ng Panginoon? Gagawin namin ito o gagawin namin yan? Yun yung talaga number 1 na tamang motibo. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Alam niyo, minsan pag sa sarili natin, minsan madi-discourage tayo. Di ba kasi sa totoo lang, marami ho tayong panalangin na para bang hindi, bali ba sabi ka nila, hindi rin sinasagot. Ako sabi ko, sinagot yun, kaya lang ayaw ng Panginoon. O kaya, yung salitang later, o di ba, waiting. Ganun po yun. Sa atin po, pag tama yung motibo natin sa pananalangin, naniniwala po ako, ibibigay po ng Diyos. Ano po, sa church namin, ang challenge po sa mga member namin, ano nga po kami ng, baka ngayon po, hindi pa mangyari, kasi nga po ay nagtag-ulan. Ano po, siyempre, paghuhukay. Sabi ko sa mga members, kasi lagi nilang sinasabi na wala daw sila, ganito-ganito, umaasa sila sa mga anak. Sabi ko sa kanila, pag kayo humingi sa Panginoon at tama yung panalangin nyo, na yung hinihingi nyo para din naman sa kanyang gawain, hindi pa ako ibibigay ng Diyos sa inyo. Di ba? Tsaka dinidiscourage yung salitang wala. Maraming Kristiyano, puro wala. Para ka lang sa tolits, di ba? Di ba yung commercial nung araw, puro ako. Alam niyo po, hindi ho dapat mamutawi sa isang Kristiyano yung salitang wala. Dahil ang biyaya po ng Diyos, sapat. Ano po, kaya lang siguro natin minsan nasasabing wala kasi nga gusto natin, nasa kamay na natin. Asan ho yung ano doon? Asan ho yung salitang pananampalataya doon? Wala. Di ba? Kaya ka nga humihingi kasi wala ka. At sumasampalataya ka na ibibigay ng Diyos yun. Di ba? Hindi ho po pwede yung mananalangin ka na yung panalangin mo mismo, kinokontra mo agad. Di ba? May panalangin ka, tapos sasabihin mo kagad, sasagutin kaya ng Panginoon. Di ba? Pag Kristiyano ka, dapat ano na yun? Sasagutin ng Panginoon yan in His time, in God's time. Sabi rito, seeking God's priorities and plans. Di ba? Matthew 6:33. Ano sabi doon? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yun yung masarap eh. Di ba? Alam natin, pag inuna natin ang Panginoon, lahat ng kailangan natin, ibibigay ng Diyos sa atin. Especially kung tama pa yung motibo ng ating paghingi sa Kanya. Amen? Kaya tayo pong lahat, alam ko, lahat tayo siguro, meron tayong desire na makatulong sa gawain ng Panginoon. Minsan nababanggit natin, baka isip natin, Pastor, wala kami, di ba? Yung salita ng mga Pilipino nung araw na isang tuka, isang kahit, isang tuka, para bang yung buhay mo, ganun lang. Ano po, hindi. Di ba? Sa totoo lang, ngayon nga, lahat naman ng gusto natin, nabibili natin. Tama ba?
Oh, pag gusto mo naman mag-Jollibee, oh, ayan lang yung ano, Robinson. Di ba? Ibig sabihin po, kaya naman eh. Bakit pagdating sa sarili natin, ang dami nating kaya nga yung salitang sa English na, if there's a will, there's a way. Di ba? Kasi kung meron ka talagang desire, yung hinihingi mo sa Panginoon, naniniwala ako, ibibigay ng Diyos yan. Huwag ho tayong dapat ho yung panalangin po natin laging positive. Ano po, hindi ho yung para bang sa tingin mo lagi kang wala. Matthew 6:33, sabi nga po, di ba, unahin natin, at lahat daw ng bagay ay ibibigay sa atin. Pag sinabi ko kasing lahat ng bagay, hindi lang ho physical, kung ano man, kalusugan, even material, bibigay ho ng Diyos yun. Ano po, ngayon, sabi ko nga, hindi pa naman ho siguro tayo sumasala sa pagkain. Di ba, ngayon ho, sa mga matatanda, sorry. Pagkain nga natin, dahon-dahon na lang eh. Si Mrs. Ho, puro dahon na lang yung pinapakain doon. Tsaka yung mga, kasi ho, sa amin, uso yung nagro-rolling ng gulay. May tawag ng tawag doon. May saluyot, may sitaw, may kalabasa. Puro ganon. Si Mrs. yun ang gusto eh. Nitong huli, ginagawa niya, naglalaga siya ng malunggay. Dahon ng malunggay. Kung ano-ano mga dahon. Sabi sa akin, inumin mo para bumaba yung sugar mo. Si Mrs. O, maano sa ganun eh. Di ba? Totoo lang, pag gusto naman talaga natin, pwede naman. Di ba? Yan. Tapos na pala ako. For our conclusion, una, examine your prayer lives and motive. So, sabi ng Panginoon, tingnan mo, i-analyze mo talaga yung ano mo. Examine mo talaga yung panalangin mo. Ito bang panalangin mo, talagang para sa kapurihan ng Diyos. Sabi nga ng Bible, di ba? Lahat ng ating ginagawa ay gawin natin sa ikapupuri ng Panginoon. So, anuhin mo yung sarili mo. Kung ikaw ay nanalangin, ano ba talaga? Ano pa talaga yung gusto mo talaga? Bakit ka ba nananalangin? Ano po, hindi lang naman yun basta para humingi ka lang eh. Di ba, kailangan meron kang gagawin behind sa sinasabi mong kailangan mo. Tandaan niyo po, sabi naman ng Panginoon, di ba? Bago pa tayo lumapit sa Diyos, alam na ng Diyos yung kailangan natin. Di ba, ang ano natin dyan, ano yung gagawin natin when God bless us, anong gagawin natin doon sa biyaya na o blessing na ibibigay ng Diyos sa atin? Dapat meron kang gagawin, hindi lang para sa'yo. Di ba, minsan sabi nga natin, wala naman hong masamang tumulong sa ibang tao. Di ba, kung meron ka nakikitang nangangailangan, even minsan po yung ating mga mahal sa buhay, di ba, minsan hindi ko talaga mawala na minsan tatawag sa atin, di ba, mag-aasa atin ng tulong, di ba, dapat to ganun, di ba? Magka talagang God will bless you, talagang binigay ng Panginoon, gamitin mo naman para din naman sa kapurihan ng Panginoon. And then sabi rito, yung motibo mo. Ano pa talaga yung motibo ng iyong pananalangin? Pangalawa, align your prayers with God's word and will. Di ba? Ano ba ang natin? Ating final authority, the Bible. Tablet pala rin. The Bible. Yung ating, kala ko Bible, tablet pala. Yung Bible, yan yung ating final authority. Tingnan natin, ano ba talaga yung gusto ng Panginoon. Ano? At hindi lang ho yun, kundi sa yun niya, hingin natin yung will niya. Panginoon, kalooban niyo po ba ito? Di ba, minsan sa totoo lang, may panalangin tayo minsan, lagi yung minsan pumapalpak, kasi hindi naman yun yung will ng Diyos. O kaya minsan, hindi rin binibigay, kasi hindi yun yung ang will ng Diyos. Di ba, lagi ho natin ginagamit yung Romans 8:28. Ano sabi doon? All things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Kung may panalangin man po tayo na hindi pa sinasagot ng Panginoon, sabi nga maghintay ka lamang. Ano? Yan ho ay darating sa oras po na ginusto at inibig po ng Diyos. And then thirdly, seek God's guidance and priorities in your life. So, hanapin natin yung guide ng Panginoon. At saka sabi dito ano ba yung ating priority? Tandaan niyo po, sa totoo lang, maraming Kristiyano, ang dami ho natin pinagkakaabalahan. Pero ang tanong ano ba yung priority natin? Sino ba ang priority natin? Hindi naman ho masama magtrabaho. Di ba? Pero ano ba talaga yung priority natin?
Di ba minsan no, yung sobra ding sobrang pagtatrabaho din. Ano po, tandaan niyo po, sabi ho ng Haggai chapter 1, verse 6, di ba, yung sinabi doon na kahit daw gawin mong araw yung gabi, para ka lang naglalagay ng pera sa butas na bulsa. So wala din. Di ba? Sige, ginagawa mo lahat, nagpapakahirap ka, talagang, di ba, pero tandaan niyo po, katawan lupa lang po ito. Ano po, pag ito po yung nagkasakit, ano po, mas marami tayong hindi magagawa. Siyempre, sino ba nagbibigay ng kalusugan? Ang Panginoon din naman. Tulungan lang natin yung sarili natin. Kung ano yung bawal, wag na natin kainin. Ano po? Lalo na ho sa mga senior. No? Pag hindi, bawal na ho yung lechon, wag na kayong kumain ng lechon. Kaya pala tumaas yung sugar ko. Kasi may nag-invite sa akin doon na piyestahan. Kristiyano yung konsihal. Sabi nung konsihal, yun lang ang pinagbigyan ko. Sabi nung konsihal, Pastor, hindi ako naghahanda para sa parang piyesta daw. At saka, ang inimbita ko lang, yung mga Kristiyano, kayo. Kasi hindi naman ako naghahanda para dun sa piyesta nila. Di ba? Ganon, tuwan-tuwa ako dun sa ano. Siyempre, nakakain ka ng medyo matamis. Ano po, kahapon may nag-birthday, inaalok ako ng ice cream at saka ng biko. Sabi ko, ayoko. Pastor, hindi ka yata ngayon. Kasi po, mataas nga yung sugar ko, kaya medyo. Pero sabi niya, Pastor, uwi mo na lang. O, ganun din. Inuwi ko po sa mga kakain. Di ba? So, tandaan po natin, pagdating ho sa panalangin natin, dapat po right motives, hindi po wrong motives. Ano po, naniniwala naman ako, pag mali naman talaga hindi naman ho yan ipapahintulot ng Panginoon. Pero kung tama yan, ibibigay ho yan. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo po manalangin.